Nitong mga nagdaan nga ay ating tinalakay ang patungkol sa kasalukuyang abilidad at ang panghinaharap na abilidad or power up ng magkapatid na Boruto at Himawari. Ngayon, atin namang talakayin ang patungkol sa kasalukuyang abilidad at ang panghinaharap na abilidad or power up na maaaring mataglay ni Uchiha Sarada sa hinaharap. So alam naman natin na si Sarada ay membro ng bagong Team 7. Na ang bagong Team 7 ngang ito ay binubuo nila Konohamaru, Mitsuki, Boruto at Sarada, na magsasabi rin na ang bawat membro sa team na ito ay masasabi natin na magtataglay ng pinakamalalakas na abilidad at kapangyarihan sa hinaharap. Dahil alam naman natin guys na ang Team 7 lagi ang pinaka-focus sa anime na ito, mula Naruto at hanggang Naruto Shippuden. Kumbaga ang Team 7 ang masasabi natin na main team sa anime na ito. Kaya pagdating sa Boruto ay masabi rin natin na magiging main team pa rin ang Team 7 dito. Tulad lang din sa Naruto at Naruto Shippuden. Ngayon mga parikoy, ating pag-usapan at ating talakayin ang pangkasalukuyang abilidad ni Sarada at ang magiging hinaharap na power up o ability ni Sarada. At una na natin papasukin dito ang kanyang Sharingan. Nawik ni Sarada ang kanyang Sharingan nung sa times na hinahanap niya ang kanyang ama. So dyan nga excited si Sarada na makita niya na kasi ang kanyang ama. At dyan niya sa mga oras na yan ay nagawa niya ma-awake ang kanyang Sharingan. Ngayon, ang alam naman natin na mga basic ability ng Sharingan, isa dito yung Genjutsu Sharingan, at sa pamamagitan din ng Sharingan ay magagawang makita yung mga atake ng kalaban. And syempre dahil isang Uchiha si Sarada, expected na natin dito yung mga fire release tulad ng fire release Great Fireball Technique, fire release Phoenix Sage Fire Technique. So isa yan sa mga kayang gawin ni Sarada mga parekoy. At bukod dyan kaya rin gumamit ni Sarada ng lightning release tulad ng Lightning Ball at Chidori. At syempre bukod dyan nagawa na nga rin ni Sarada yung nagawa na rin ni Tsunade at Sakura na tinatawag natin na Chakra Enhanced Strength, o ito yung tinatawag natin na pagkalakas-lakas sa suntok. So ayan nga yung mga current abilities ni Sarada mga parikoy na nakita na nga natin sa mga nagdaang episode ng Boruto. Ngayon, dito naman tayo sa magiging future abilities or future power up ni Sarada. So unahin na nga natin papasukin dito ang Byakugo or ang tinatawag natin na 100 healing na nakita na nga din natin ginamit ni Tsunade at ng kanyang ina na si Sakura. So itong Byakugo mga parikoy masabi natin na maaaring matutunan ni Sarada in the future ng Two Blue Vortex. At malamang ituturo o ipapasa ito ni Sakura sa kanyang anak, lalo't alam din naman ni Sakura na mas grabe nga ang mga kalaban sa Boruto generation. So isa nga yung Byakugo ang maaaring maging ability or maging power up ni Sarada sa hinaharap. At isa pang magiging power up dito ni Sarada is yung kanyang Mangekyou Sharingan. So bago nga ang time skip or bago umalis sila Sasuke at Boruto sa Konoha, at dahil nga si Boruto itinuturing na kalaban ng Konoha, dahil nga din sa bagay na yon nakiusap si Sarada sa kanyang ama na protektahan nga si Boruto. Kaya sa bagay din yan dyan nga na-awake ni Sarada ang kanyang Mangekyou Sharingan sa ganyang murang edad. Ngayon, nalaman na natin na nagkaroon ng Mangekyou Sharingan si Sarada. At dahil yan, ating alamin ang mga maaaring magiging abilidad nito. So dito, dahil nga hindi pa nare-reveal ang ability ng Mangekyou Sharingan ni Sarada, ang gagawin natin i-predict kung ano yung mga magiging mga ability nito. So tulad nga ng nabanggit natin sa nakaraang video, sinabi natin doon na marahil ang maging ability ng Mangekyou Sharingan ni Sarada is yung parang sa Kotoa Matsukami ni Shisui. I mean, hindi naman totally Kotoa Matsukami, pero parang may pagkakahalin tulad ang ability nito, which is mind controlling din. Dahil nga sa kabilang banda, kung titignan natin yung ability ni Ada, kaya nitong manipulahin ang pag-iisip ng tao. So kung ganun ang kayang gawin ni Ada, I think ang kay Sarada naman ang maging counterpart nito. Kumbaga parang Izanagi at Izanabi lang. Yung Izanagi itatakas ka sa katotohanan, while yung Izanami ay ilalagay ka sa katotohanan. So parang ganun. Yung kay Ada is yung Izanagi, itatakas ka sa katotohanan, while yung kay Sarada parang Izanami effect na ibabalik ka sa katotohanan. So sa kabuuan, ang maaaring maging ability ng Mangekyou Sharingan ni Sarada ay parang pinaghalong ability ng Kotoa Matsukami at Izanami. Tatanggalin ka sa pagkontrol ng sino man at ilalagay ka sa katotohanan. Na ang abilidad na ito ay maaaring maging daan din upang maibalik ni Sarada ang kanyang ama na si Sasuke na siyang naging si Hidari. So ayun ngayon naisip kong maaaring maging ability ng Mangekyou Sharingan nitong ni Uchiha Sarada. Ngayon baka matanong ng iba, Lods,
pwede ba magkaroon ng EMS si Sarada? Okay mga pare, ito. Eternal Manggekyo Sharingan. Ito lang naisip kong paraan para magkaroon ng EMS si Sarada. Una, yung pag-transplant ng Manggekyo Sharingan ni Shin Uchiha. Or else, yung EMS naman ni Sasuke. Pero ang problema, isa lang yun. Isang Eternal Manggekyo Sharingan lang yun. Kaya parang ang pangit din. Tapos galing pa kay Sasuke. Kumbaga, hindi natural awake ni Sarada sa pamamagitan ng pag-transplant, diba? Tapos ang problema naman dito kay Shin Uchiha is parang clone lang din siya ng Uchiha. Kumbaga, pag ginamit mo yung Manggekyo Sharingan noon, parang hindi gagana na makapag-activate ng EMS. At saka pagkakatanda ko, dapat para makuha yung EMS, dapat yung malapit sa mo. Kumbaga, malapit sa blood. Kumbaga, kapamilya mo, hindi lang basta kaangkan. Like Madara and Izuna at Itachi at Sasuke. So kung ang mangyayari, transplant ng Manggekyo Sharingan ni Shin Uchiha, tapos sa Manggekyo Sharingan ni Sarada, parang hindi mangyayari na magkakaroon ng EMS. Kasi parang clone Uchiha lang naman si Shin Uchiha. Pero ito mga pare, para sa akin, kahit hindi naman na mag-EMS si Sarada, okay lang kahit hindi na siya mag-Eternal Manggekyo Sharingan. Kasi yung isipin nyo, kahit ispamin ni Sarada ang paggamit ng kanyang Manggekyo Sharingan, I guess hindi na siya mabulag. Di ba kasi ang EMS, pag inispam mo ang paggamit dito, hindi ka na mabulag. Di ba kasi pag Manggekyo Sharingan ka lang, pag inispam mo yung paggamit dito, ay mabulag ka. Ngayon, pag EMS ka na, hindi ka na mabulag sa paggamit o pag-spam ng Manggekyo Sharingan. So ngayon, kahit wala namang EMS si Sarada, I think kahit ispamin yung paggamit ng kanyang Manggekyo Sharingan, hindi pa rin siya mabulag. Bakit? Tulad ng sinabi natin, pag nataglay ni Sarada yung Byakugo o 100 healing, dun masabi natin na pwede niyang ispamin na paggamit ng Manggekyo Sharingan nang hindi nabubulag. Kasi kahit gamitin niya ng gamitin yun, ang mangyayari ay gagamutin o ihihil lang din ito ng kanyang Byakugo. Kumbaga isipin nyo, Manggekyo Sharingan Sarada with Byakugo. Ganyan ang mangyayari. Kaya kahit dumugo sa overuse yung kanyang Manggekyo Sharingan, may healing ability naman si Sarada sa kanyang Byakugo. Parang Obito lang, na-spam niya yung Manggekyo Sharingan niya dahil may Hashirama Cell siya na nagpapagaling sa kanyang mata upang hindi siya magbulag kahit ispamin niya paggamit dito. So lalabas, itong si Sarada na may Manggekyo Sharingan with Byakugo, parang Obito Uchiha nga ito na magagawa ni Sarada na ispamin ang paggamit ng kanyang Manggekyo Sharingan. So para sa akin, kahit hindi naman na mag-EMS si Sarada, hindi naman na siya mabubulag sa paggamit o pag-spam ng kanyang Manggekyo Sharingan. Pero kung gusto talaga ng author na magkaroon ng EMS si Sarada sa future, pwede naman yun guys. Yun nga yung kay Sasuke. Pero isang piraso lang yun, nasaan natin. At basta maingatan din ni Sasuke na makabalik siya sa Konoha nang hindi nasira ang kanyang EMS. Kasi yung Rinnegan wala na. So EMS na lang yung natitira kay Sasuke. At saka pag nakakuha ni Sarada yung isang pirasong EMS ni Sasuke, marahil maging way din yung EMS na yon para ma-awake ni Sarada yung kanyang Rinnegan. So kumbaga pag nakuha ni Sarada yung kanyang EMS sa kanyang ama na si Sasuke, tapos humingi si Sarada ng chakra kay Boruto, doon guys baka marahil ma-awake agad ni Sarada ang Rinnegan. So kung matandaan nyo, na-awake agad ni Sasuke yung kanyang Rinnegan nung ma-receive niya ng direkta yung chakra ni Hagoromo. Unlike kay Madara na inabot pa ng ilang panahon dahil nga hindi naman direktang chakra ni Hagoromo ang natanggap niya. So tulad na kay Sasuke na direkta natanggap ang chakra ni Hagoromo at na-awake agad nito ang kanyang Rinnegan, marahil pwedeng gawin ni Sarada doon na humingi siya ng chakra kay Boruto na siya na nga ring pure Otsutsuki. O guys, pure Otsutsuki na si Boruto. So kapag naka-receive si Sarada ng chakra mula kay Boruto, baka yung EMS na binigay sa kanya ni Sasuke, direktang ma-awake agad ni Sarada ang kanyang Rinnegan. So dalawang additional power up yun, no? EMS to Rinnegan. Basta makuha lang ni Sarada ang EMS ni Sasuke. So yun mga pare ko, sana malinaw sa atin yun. Ngayon, dapo naman tayo dito sa isa pang magiging power up ni Sarada. So dahil nga may Manggekyo Sharingan si Sarada, asahan natin dito guys na magkakaroon si Sarada ng tinatawag natin na Susanoo. So heto na mga pare, heto na. Sarada Susanoo, matik na to. Ngayon sa mga hindi pa nakakapansin kung ating iisipin sa buong kasaysayan ng Naruto hanggang sa bagong henerasyon, kung ating ang iisipin, ito ngang si Sarada ang kauna-unahang babaeng Uchiha na makikita nating gagamit ng Susanoo. Kumbaga first female Susanoo user mga pare. So napakaangas nito mga pare ko. Kauna-unahang babaeng Uchiha na makikita nating gagamit ng Susanoo. So yun nga, dahil nga matik na magkakaroon ng Susanoo si Sarada, ngayon tignan naman natin ano-ano nga ba yung mga maaari maging abilidad ng kanyang Susanoo. So unahin natin dito yung Susanoo with Byakugo. So kanina binanggit natin diba yung Manggekyo Sharingan with Byakugo, which is pwede nang ispamin ni Sarada ang paggamit ng kanyang Manggekyo Sharingan na hindi siya mabubulag dahil siya ay may Byakugo. So dito naman sa Susanoo with Byakugo mga pare, maaari ding mangyari yan guys. Dahil kung matandaan nyo, parang Susanoo with Girth Mark lang yan. Naalala nyo yung Susanoo ni Sasuke
Sasuke dati, hinalo niya doon yung curse mark ni Jugo. So kung si Sasuke nagawang ihalo ang curse mark sa kanyang Susanoo, mas lalo naman na masabi natin na maaaring gawin ni Sarada yung Susanoo with Byakugo. Dahil tandaan natin guys, ang Byakugo o 100 healing ay pwedeng i-transfer sa isang kasama. So kung pwedeng i-transfer ang Byakugo sa isang kasama, then mas masabi naman natin na pwedeng i-transfer ang Byakugo sa sarili mo mismong abilidad, which is ang Susanoo. So tulad ng Susanoo with curse mark, dito makakakita naman tayo ng Susanoo with Byakugo or Susanoo na may 100 healing na nakapalibot sa katawan ng Susanoo. So think about it guys, kung gaano kakunat yung magiging Susanoo ni Sarada. Parang ang build dito ng Susanoo ni Sarada, no? Parang naka Crimson Guard, naka Pipa, naka Taras. So ganun kakunat yung magiging Susanoo dito ni Sarada kapag ginawa niya yung Susanoo with Byakugo. Grabing durability ng Susanoo nito mga pare. Ngayon dito naman sa isa guys, ang isa sa mga maaaring maging power up ng Susanoo ni Sarada is yung maaari niyang mamana ang Yata Mirror or Totsuka Blade ng Susanoo ng uncle niyang si Itachi. So ito posible din yan guys, pwede rin yan dahil uncle naman niya si Itachi. At dito pag nagawa niya mamana yung isa sa mga abilidad ng Susanoo ni Itachi, malamang dyan lalabas na naman si Orochimaru o magulat yan. Dahil nga alam naman natin yung Totsuka Blade napakatagal lang hinahanap ni Orochimaru. Na nagulat kasi Orochimaru, diba, na naka-Itachi pala yun. Ito kasi yung Totsuka Blade isa sa mga makapangyarihang sealing technique na kapag tinamaan ka ng Totsuka Blade at naisil ka nito, malalagay ka o mapupunta ka sa walang hanggang genjutsu or yung tinatawag na World Drunken Dreams. Unlimited genjutsu yun mga pare. So ganun nga makapangyarihan yung Totsuka Blade na to. At yung isang bagay pa dyan is yung tinatawag natin na Yata Mirror na napakadaya nga din nito. Kumbaga itong Yata Mirror isa sa mga invisible shield. Kumbaga lahat ng uri ng atake kayang sanggain nitong Yata Mirror. Lahat ng nature transformation kaya niyang i-block, mga physical and spiritual attack kaya niya rin i-block. So ganun nga rin kaduga itong Yata Mirror ni Itachi. Na kapag yan nakuha rin ni Sarada, nako boy, napakaduga na nga nun. Isipin nyo, Susanoo ni Sarada with Byakugo plus may Yata Mirror at Totsuka Blade. So dun pa lang napakaduga na masabi natin, di ba? Kahit nga siguro wag na natin isama yung Yata Mirror kasi may Susanoo Byakugo naman na, so makunat na rin yun. Kumbaga kahit ano na lang, Susanoo with Byakugo plus Totsuka Blade. So yun, best combination na yun mga pare. Not sure nga lang kung maisil nito yung mga god level na kalaban sa Boruto. Kumbaga hindi natin sure kung maisil nga ba ng Totsuka Blade yung mga Otsutsuki. Pero kung mga gawa ng Totsuka Blade na isil yung mga god level na Otsutsuki, masabi rin natin na napakaganda nga nun mga pare. Lalo't alam din naman natin na isa nga ang sealing technique sa maaaring gamitin upang mapigilan ang mga god level na Otsutsuki. So ayun nga yung mga naisip ko na maaaring maging power up ng Susanoo ni Sarada. Ngayon pagdating naman sa magiging kulay ng Susanoo ni Sarada mga pare, dito ano yung naisip nyo na maaaring bagay na kulay na maaaring mataglay ni Sarada? So ang naisip ko dito guys, kung ang magiging kulay ng Susanoo ni Sarada maganda para sa akin is yung kulay pink or kulay dilaw. Ayan lang yung kulay na naisip ko na parang bagay sa kanya. Pero kayo, anong gusto nyo? Pink or yellow o green, black, mga ganon. So yun nga mga pare, ayun yung mga naisip ko na maaaring maging future power up ni Sarada sa hinaharap. Then about naman sa summoning ni Sarada, so nakaraan nga sinabi rin natin na maaaring magkaroon ng summoning beast si Boruto, diba? So dito kay Sarada, maaari din ganon. Maaari din siya magkaroon ng summoning beast na magamit niya kontra sa mga god level na kalaban sa Boruto. Kumbaga parang Shinobi War lang sila Naruto, Sasuke at Sakura, may mga summon sila. So para kompleto rin, mas maganda yung bagong Team 7 ngayon, may mga summoning beast din sila. At expected na natin na mas malalakas ito kumpara sa mga summoning nila Naruto, Sasuke at Sakura. At yun nga guys, ang ating talakayan ngayon sa video ito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y nag-enjoy kayo. Hanggang dito na nga muna at tayo'y nagpapaalam.